Hi everyone, it's Kaji here and welcome to Kaji's channel. So, madalas na nare-receive na question ko is kung pwede daw ba yung mga undergrad, mga high school grad dito sa freelancing. So, kung interested kayong malaman ang sagot sa tanong na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So wag na natin patagalin pa and excited na ang lahat malaman kung pwede nga ba dito yung mga undergrad. So, let's welcome Anna. Okay, so let's all welcome Anna. Hi, Anna! Sa lahat po ng mga nanonood ng YouTube channel ni Coach at saka sa mga followers, mga aspiring virtual bookkeepers, I'm Anna Marie po. I'm from Agusan del Sur. I am currently working as a virtual bookkeeper. I have 3 kids. Hands-on mom ako and a high school graduate po. What? Uy, hindi mo naman sinabi agad. Totoo ba? Yes po, high school graduate po ako. Gusto ko yung storya mo. Sige. Utay-utayin natin para na-excite ako. Okay, iba itong storya mo, for sure. So, before ba, bago ka maging virtual bookkeeper, ano yung work mo dati? Bookkeeper na po ako dati kasi totoo, high school graduate ako. Tapos nag-take ako ng bookkeeping NC3 sa TESDA po. So, luckily, I passed the national assessment. And then, after ko makapasa doon, nag-apply ako as a bookkeeper sa corporate world. And then, nakita ko tong ano niyo sa YouTube nung time na pandemic kasi noon, so na-stop yung work ko as a bookkeeper. And then, may work ako, pero hindi na siya bookkeeper that time. Tapos, on call lang. So, ang hirap. So, nung nagsuscroll ako sa YouTube ko, nakita ko yung video niyo po. That time, in-interview po kayo. Yung topic is, paano po kayo nagka-income within 1 week ng 50,000? Yun po yun eh. So sabi ko, ay pwede pala to. Meron palang ganitong trabaho. Bakit hindi ko alam to? Ganito, ganyan. So, doon po, simula noon, nagka-interest na po ako talaga ako na lahat ata ng videos nyo, pinanood ko talaga eh. Yun po yung nagbigay sa akin ng courage na pwede pala ako mag-stop sa work ng corporate kasi meron palang ganito. Makakasama ko pa yung 3 kong anak, magkakaroon ako ng time sa kanila, magkakaroon ng financial freedom na rin. Ganon. So, nag-start talaga ako, mga free videos nyo lang talaga kasi wala pa akong pang-invest that time. So, ginawa ko, wala po kasi akong laptop. Ito po yung istorya. Wala po akong laptop, wala din po kaming electric power sa bahay. Kasi kami, malapit lang kami sa church nakatira. So, may electric power pero sa church lang. So, kapag magpapasa ako ng mga video introduction, pupunta ako ng church, doon magkiko-connect. Tapos, yung gamit ko po talaga is mobile data lang. And then, habang nag-work ako sa corporate world, pag uwi ng bahay, mag-aaral, titingnan ko ulit yung mga videos ninyo. Tapos, doon ko nalaman na i-optimize yung profile online account ko, yung paano mag-optimize din na resume, gumawa ng cover letter. Doon lang talaga sa mga free videos nyo po. Sinunod ko yung lahat. Took me 7 months po bago nagkaroon ng direct client. Tapos, yung direct client ko na unang nakuha, hindi po siya bookkeeping. I was hired as an executive virtual assistant po. Naalala ko dati. Nung in-interview ako, that time, sa labas lang nagpapa-interview. So, gamit talaga is flashlight para may ilaw lang. Hawak na anak ko yung flashlight. Opo, hawak na anak ko yung flashlight. Tapos, yung gamit ko is mobile data lang talaga. So, luckily naman, nakisabay yung signal, yung internet connection. And after ng pag-uusap po namin ng direct client ko,
I was hired that time. So, ayun nga, nagsimula na ako magtrabaho. Pero hindi pa rin po ako nag-resign doon sa corporate world. Tapos, after kong makuha yung dalawang pang 2 months ko na sahod, kasi monthly yung sahod. So, after yung pangalawang sahod ko, pang 2 months, ayun, nag-resign ako, nagsubmit na ako ng resignation letter. Hanggang pinurso ko na. Nagkaroon ako ng bookkeeping client po, hindi po ako nag-apply. Talagang inoptimize ko lang yung mga profile account ko hanggang sa may nag-reach out sa akin sa account ko sa virtual staff. And hindi ko siya ni-replyan. Alam niyo po, coach, umabot po ng mahigit 1 buwan bago po yun ni-replyan. Sabi ko, ang kapal ng mukha ko. Yung client mismo yung nag-reach out sa akin, hindi ko pa ni-replyan kasi akala ko scam. Hanap ko yung job post niya doon sa account ko na yon, wala naman po siyang job post kasi. Tapos, yung link na sendan niya sa akin for invitation sa interview, hindi ko na ma-access kasi nga expired na. So, Oo. hinanap ko siya sa Google, ni-research ko yung yung company niya. Ay, ganito, accounting firm pala yun. Tapos yung nag-reach out sa akin is may-ari ng accounting firm. So, nagulat ako, sabi ko, kapal mukha ako, mahigit 1 buwan bago ko ni-replyan. Tapos, hindi po ako nag-apply. Siya talaga yung nag-reach out sa akin. Kaya, sabi ko, posible pala talaga pag-optimize na yung mga account niyo Oo. sa online. So, minessage ko yung client na yun, prospect client ko pa lang yun. Tapos, actually, nag-reply siya. Tapos, pag-reply niya po, ayun na po. After 2 days onboarding na and I'm really working with her right now. Nag-enroll na po ako sa course niyo doon sa e-commerce bookkeeping na po, sa Mm-mm. specialization. Kasi nagkaroon ako ng part-time client na isang e-commerce company. So, alam ko na sa zero po yun eh. Alam ko na yung basics ng Zero at saka sa QuickBooks kasi pinapanood ko nga yung mga free videos niyo. So, ang nangyari po, na-hired po ako that time. Ang na-applyan ko lang po is bookkeeper eh. Tapos, ang ginawa akong finance manager. So, Wow. ang sabi ko, ang bigat ng responsibilidad na to. Kaya sabi ko, mag-i-enroll ako kay coach kasi meron siyang e-commerce na course eh. Kaya sabi ko, ititake ko to. So, ang ginawa ko after kong mag-enroll, inaral ko talaga siya, inaral ko kung may nakakalimutan ako, binabalik-balikan ko. Tapos pag may confusions, talagang naka-bookmark yung course eh, para easy access talaga. So, hanggang ngayon, ayun, pag talagang nalilito ako, hindi ko alam yung gagawin ko, nagre-research ako online. Tapos, pag hindi ko talaga makuha yung sagot, ayun, chat sa community sa Slack. Ang Yes. dami kong ang tanong eh. Minsan po may confusion ako, nagdududa ako kung mali yung mga ginagawa ko. Talagang nagre-reach out po ako sa community sa Slack. Tanong ng tanong, send ng mga screenshots, ganon. Yes. Tapos, pinakagusto ko talaga dito sa team na to is talagang sasagutin lahat ng mga tanong mo. Andito yung mga experts eh. Kailangan ko talaga ng Wow. mga magtuturo sa akin kasi alam ko hindi ako degree holder. High school graduate lang Yes. ako. So, kinaya ko naman. Nagkaroon naman ng mga clients sa bookkeeping. Sa simula lang po, mahirap talaga. Pag sanay ka na, alam mo na yung mga basic, yung mga routine sa mga gagawin mo, ayun, madali lang po. Sabi niyo po, tumatak talaga sa isip ko yung sinabi niyo po na it will only work if you do the work. Nung nabasa ko po yan sa post niyo, talagang hindi ko na yan kinalimutan eh. Tumatak talaga yan. Sabi ko, mag-enroll ako sa inyo kung hindi ko naman aaralin, so hindi talaga gagana. So, kailangan talaga na yung ininvest ko na pera, kailangan ko talaga na aralin yon. Tapos, kailangan kong matutunan lahat. Kasi nga, hindi naman ako expert. So, kailangan ko talaga ng mga ganitong courses, ganitong coach na nasa tabi ko na yung marireach out ko agad kapag may problema ako. Kaya, ayun, thankful ako na nasa community niyo po ako. Thank you, Anna. So, nakakatuwa naman yung story mo. So, sa ngayon, curious ako, meron na kayong sariling kuryente? Or ganun Yes pa po. rin? Dati yung bahay namin is maliit lang talaga na bahay kubo. 5 kami susiksikan. Tapos ngayon, nakapagpatayo na po ako ng bahay kubo pa rin, pero malaki na po. May sariling kwarto na po yung mga anak ko. Kaya, ang laking tulong po ng working online po, being a freelancer. Nakakatuwa. Naiyak ako. So, yung laptop mo naman, okay na. Yes po, fully paid na po yung laptop ko. Nakakabili na po ako ng mga gusto ko. Dati sa Shopee, add to cart lang ako eh hanggang sa di na nabibili. Pero ngayon po kapag ka may in-add to cart ako, after 1 week nabibili ko na, may papunta na. Every week ata may parcel na dumarating sa bahay. Tapos yung mga kapamilya ko na gusto kong bilhan ng mga ganito ganyan, dati hindi ko nabibili. Ngayon po nabibili ko na. Oh, Nabibigyan ko na po sila. iyak ako sa'yo. Wait lang. Iyak ako sa'yo. Hindi ko alam na ganun yung storya mo. Talaga. Oh my God.
Hindi mo talaga masabi, no? Parang dati nanonood ka lang, tapos ngayon parang ang laki na ng change na, kumbaga ang laki ng pagbabago sa life mo Yes po. dahil sa Yes po. freelancing. So, Yes ilan po. ilan na yung client mo? Sa ngayon po, yung isang client ko, nag-end na yung contract namin. So, isa na lang yung client ko. Pero, meron po akong ongoing interview this coming next week po. And, dalawa po yun. Tapos, senior bookkeeper role naman po. Yung, yung Yes. position na in-applyan ko. Sana Ay, more wins pa sa akin. oo, sana. And for sure, mabibigay yan sa'yo. And ano siya, kumbaga yung mga past client mo, parang more on project siya, no? Tapos Yes after the po. project, end na ng contract, tapos Opo. loko. Yes, Meron that din is, naman pong yung mga client ko na nire-refer din ako sa mga kakilala nila. So, oo. part-time lang din po. Yun ang Ayun, pero maganda. okay naman. Opo. Kapag nagustuhan nila yung work mo, mga kakilala sila na need ng someone, VA man yan or bookkeeper, talagang bibigyan ka nila. Kasi nakikita Yes. nila yung dedication mo sa work, ano yung work ethic mo. So, Mm. I'm so happy for you, Anna. Thank you po. So far, nakapag-serve na po ako ng almost 8 clients na direct po. Yung iba, ma-refer lang din sa akin. Yung Oh my client ko, God. nagre-refer sa mga kaibigan nila. More than 1 year pa lang po ako na nag-work as a freelancer po. Wow. Tapos ganun na agad yung nangyari sa'yo. Opo. Sobra. Ang Talagang galing talaga. ang galing ni Lord. Yes, ang A prayer galing. answered po talaga. Oo, oh my God. Speechless ako. Wala akong masabi. Parang yung mga sinasabi mo simula kanina, wala akong idea na ganun yung story mo. So, kaya minsan, example lang, sa community ni Kaji, sa Slack, everyday marami kami nare-receive na mga messages. And yung mga question nila, minsan nasagot na dati or minsan naman, kumbaga magulo or minsan parang iba-iba, kumbaga iba-iba ng story yung mga taong nagtatanong doon. Kaya minsan sinasabi ko na be kind kapag sasagot or as much as possible kapag may nagtanong, kung kayang sagutin within few minutes, sagutin na agad siya kasi hindi natin alam ano yung situation ng tao na yun sa buhay. So, mas maganda kapag nag-send ng question, answerin agad. And super happy ako kasi meron akong mga team member na nagsusupport dito sa community ni Kaji. So, thank you, Ana, sa pag-share ng story mo. And for sure, maraming ma-inspire dito. Isa to sa pinaka hindi ko malilimutan na success story dito sa community ni Kaji. Kasi marami Thank rin you po. nagtatanong sa akin na, Miss Kaji, hindi ako graduate. Pwede ba? So, pwede. So, this is a real story, a real success story na kahit ano yung status mo sa buhay, pwede ka as long as you are willing to do the work, right? Yes, yes. Natutuwa ako sa iyo and 'di ba dati nanonood ka ng mga videos ni Kaji? Parang ano mo nasabi sa sarili mo na kung kaya nila, kaya ko din. Mag-a-apply ako. Determination lang po. Sabi ko, isa sa pinaka-paborit na motto ko po kasi is, if there's a will, there's a way po. So, Yes. yun talaga yung isa sa mga motivation ko. Actually po, coach, nung nagtatrabaho po ako sa corporate, na open po kasi akong tao. So, sinishare ko yung mga plano ko, yung pag-apply ko sa ganitong setup working online. Tapos, isa sa mga kasamahan ko, sinabi niya na, ano ba, magbo-bookkeeping ka ba? Eh, ang hirap nun. Hindi mo kaya yun. Yun yung sabi niya sa akin. Naiiyak ako. Sabi niya kasi ang hirap nun. Hindi mo kaya yun. So sabi ko, kaya ko kasi may experience naman ako eh. Tsaka determinado talaga kasi ako. Kasi may goal ako eh. Gusto kong mag-stop working sa corporate kasi naiiwan ko yung mga anak ko sa bahay. So, ayun, ginawa ko lahat. Napapagod kasi ang dami rejections. Pero, fight lang. Oo. Ayan, tama yan. Lumalaban. Kasi totoo naman talagang mahirap eh. Yes. Ano lang talaga, determination, tapos yung pagpupursige mo talaga na matututunan mo lahat. Darating talaga sa punto na magiging expert talaga. Magsisimula naman Yes. talaga tayo sa, kumbaga, we're back to zero naman talaga pag may niche tayong aaralin eh. Kaya ayun,
Kailangan talagang pursige sa buhay, aralin talaga, Mm-mm. pagsikapan, at saka huwag titigil kung may mga rejection na darating. Kadalasan kasi sa mga freelancers, sinasabi nila na pa, there's a rejection, there's always a way to redirection. So, oo Mm-mm. nga naman. Nung dati, 7 months kasi bago ako nagka-client, so sabi ko, ang hirap. Pero ang hirap talaga, pero never sumagi sa isip ko na kapag nakastop na ako sa corporate work, babalik ako pag hindi ako nagka-client. Never po talaga sumagi sa isip ko yun kasi sabi ko, God's perfect time and arrangement talaga, the right door will open for me. Yun talaga yung sinasabi ko. Kahit hindi ka kumakatok, darating yung panahon na bubuksan talaga ng Panginoon yung pintuan para sa iyo. Yung mga tamang client din, yung kusang darating sa iyo kahit hindi ka mag-apply. So yun yung nangyari sa akin. Ang galing. I'm so happy for you talaga, Ana. And thank you so much sa pag-share ng storya mo. For sure, maraming kaka-relate and maraming ma-inspire sa lahat ng sinabi mo ngayon. Ngayon, alam na namin kung ano ka nagsimula. So, siguro, hindi lahat like katulad ng storya mo. Pero, mas blessed, for example. So, kung kaya mo, kaya din nila. Tama. Yes po. Yes po. Yes. Tsaka yung first client ko na po yun, siya din po yung nag-provide sa akin ng internet connection po. Ang galing. Talagang Sinabi niya, blessed ka. yes po. Ang galing. Wala akong masabi sa'yo. Wala, natutuwa lang ako sa lahat ng shinare mo and sobrang happy ko talaga. Thank you sa pag-share and siguro sobrang happy ng husband and ng mga kids mo. Yes po. Tapos Tsaka nasa iyo. napaka-supportive po nila. Kung ano po Oo yung nga. mga plano ko, yung mga, pag may mga application ako sa NISAD, ayun, support sila, pray sila para sa akin. Sabi ko, if pag-pray niyo ako, ayun, pray sila pagka every night pag nagpe-pray kami, including na yun, yung mga application ko, yung mga magiging client interview ko, ganun. Kung papasa ba ako o hindi, ayun. Ayun, pinag-pray-pray po talaga namin lahat. Ang galing. Isang pamilya like super supportive sa'yo. So, Yes yes. po. Thank you. Ano, wala akong masabi kundi thank you and Thank you congratulations. din po. And I'm so happy Thank you po. talaga. Meron ka pa bang gustong sabihin or message, words of wisdom para sa ating, sa mga tao na nanonood ng video na to? Gusto ko kasi this is the first time na shinare ko talaga yung story ko. Sa mga, alam ko, maraming nanonood ng YouTube channel ninyo. Kami po kayong followers and marami din pong namomotivate sa channel na to. So, para po doon sa mga kagaya ko na nagsisimula pa rin po at saka yung iba pa po na nag-enroll na ng course ninyo na hindi pa rin po makaland ng client. Ano po, pinakaon na share ko talaga is lahat ng plano natin, our entire plans, even our entire being, talagang dapat naka-consecrate kay Lord eh. Kasi without consecration, nothing follows talaga. Tapos, second po is, ano po, kahit anong source of income po natin ngayon, hindi pa man po tayo virtual bookkeeper or freelancers, talagang magbigay po ng tithes. Yun yung sikreto. Yung tithes, at saka, nasa Malakay 3:10 po kasi yon. Kasi if we are faithful to give the whole tithe to the Lord will open all the windows in the heavens po. So, ayun. Mm. Tapos po, pag kaya, mag-offer ng mga love offering at saka pledges, yun yung sikreto. Talagang yun yung puhunan eh, sa akin po, based on my experience. Yun yung Yes. puhunan. Dapat faithful po talaga tayo sa kay Lord. Tapos, second po, sa mga nag-invest, sa mga bumili na po ng course ni Coach Kachi, tapos hanggang ngayon hindi pa rin nakapag-land ng client. Tapos kahit sinunod na lahat yung yung mga toro nyo po. Meron naman talaga po kasing ganyan. Kahit Mm. nasunod na lahat ng toro, hindi pa rin nakakaland ng client. Remember this po na the right door will open for you. In God's perfect time and arrangement po talaga. Wag lang pong mawala ng pag-asa. Fight lang. Kahit ilang rejection yan, go lang din. Mapapagod tayo, mabuburn out tayo. Pero patuloy lang hanggang sa makaland tayo ng client. Kasi pag nakaland na tayo, doon na yung stepping stone natin na eto, tuloy-tuloy na, ganyan. Tapos po, pag nag-invest po tayo, siguruhin po natin na inaaral natin yun kasi sayang din yung pera, di ba? Sa akin kasi dati, mindset ko, ay 1 year access naman, next week or next month ko na lang aaralin, ganun. Tapos po, napag-iiwanan na tayo kasi yung iba,
focus talaga sa pag-aaral eh. Talagang gusto talaga ng return on investment kaagad. So sana ganun din yung mindset natin na kapag nag-enroll tayo, nagkaroon na tayo ng access, aralin na natin. Kadalasan, mostly kasi rason, busy ako, ganyan, wala akong time, bigyan po natin ng time. Kasi ito po Yes. yung time na ano sa to sa magiging paraan o magiging way na makakaahon tayo sa setup ng corporate kasi ang hirap yung gigising ka ng maaga, mauulanan ka, mapupuyat ka kasi gabi ka na uuwi, magkaka-traffic, ganun. So, ang hirap talaga. Iba din po kasi yung bahay tayo nakasama natin yung mga pamilya natin. So, talagang aralin yung mga course na kinuha. Kung wala din po kayong pag-invest pa, pwede nyo rin po akong tularan. Ay, tularan talaga. Yung ano po, yung mga free videos lang muna ni Coach. Actually, Coach, ang dami kong kasing coaches na nagpo-post ng mga bookkeeping tutorials, Uh-uh. ganun. Pero talaga sa inyo, talagang kino-compare ko. Bakit? Ay, ito si Coach. Naturo niya to, pero sa isang coach hindi naturo. Ganun. So talagang nag-stick ako sa inyo. Kahit di ko na tinatanong, ando na, nabanggit niyo na sa tutorials niyo. Kaya, napakasulit na kahit yung mga free videos tutorials niya lang, napakasulit na nun. Isa yun sa magiging way kung talagang aaralin na ang mabuti, tapos iintindihin lang talagang mabuti. Kahit kung yung sa mga degree holder dyan, lalo na yung mga accounting graduate na hanggang ngayon hindi pa makapag-land ng client, kaya nyo po yan kasi kinaya ko Yes. nga na high school graduate lang po ako. Hindi ko po yun ikakahiya. High school graduate po talaga ako. Ang advantage ko lang talaga is nag-take ako ng bookkeeping and Sesri sa TISDA. So, nagkaroon ako ng knowledge about bookkeeping. Yun yung isa sa mga sabi ko na aaralin ko rin tong virtual bookkeeper na to kasi nga meron akong background ng pagiging bookkeeper. Ang dami ko pa talagang dapat aralin sa ganitong niche. Ang dami ko pang dapat matutunan pero patuloy lang. Never give up po. Yes. Ayan. Thank you talaga ha. Thank you, Ana, sa pag-share. And for sure, hindi man ngayon, sa mga susunod na taon or buwan, for sure marami ka rin matutulungan. So, Thank you din po. I think that's all for today. Sana marami kayong natutunan sa story ni Ana. And kung nakaka-relate kayo sa story niya, let us know sa comment section. And kung gusto niyo pa ng ganitong video, success story, iba't ibang story ng buhay, let us know sa comment section. And we'll see you again sa next video ko. Bye!